Hello guys, welcome to my channel and sabi ko nga usapang buhay, this is our story as an OFW. So, ang pag-uusapan namin ngayon ay ang buhay OFW. Pero bago ang lahat, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking kaibigan o magpakilala naman. Hi everyone. This is Gray, Sir Queen's friend. So, unang tanong, ilang taon ka na ba dito sa Qatar? I think 10 years since 2014. Oh, matagal-tagal ka naman pala dito. So, yun nga, mayroon ako mga piniprepare na mga questions dito. So, ito ay about sa personal journey at yung personal journey in reality about life. Unang tanong, ano ang pinaka-real reason kung bakit ka nag-decide mangibang bansa? Ang reason talaga dati kung bakit ako ng ibang bansa, first, related kasi siya sa board exam actually. Pero parang meron sa ano ko na parang nakakaya pag ako hindi pumasa. So pag hindi, at least kung hindi ako pumasa, at least nasa abroad ako. So may trabaho ako. Pero at the end of the day, ay pumasa naman, nakapasa naman ako. Pero nandito na rin ako sa abroad nun. Ayun. Ang pangalawang tanong natin, dahil nga sinubukan mo mag-abroad, ano yung nakikita mo, ano yung expectations mo noon versus sa reality ngayon? 'Di ba syempre kakaiba yung criticism sa Pilipinas kaysa sa abroad. So baka mamaya hindi ako marunong para sa kanila, ay yung trabaho ko ay hindi enough. Isa yan sa iniisip ko. Pangalawa, yung mamuhay mag-isa kasi nga base sa ko, hindi pa ako talaga nung time na yun, ako ay gaya ng sinasabi ng parents ko na ba't ka mag-abroad, ang bagal-bagal mo, tas wala ka pang alam na gawain, sarili mo nga, di mo maasikaso ng maayos, ganyan. Sino yung mag-ano sa'yo? Tapos, wala lang, kumbaga, parang, pag yung determination ko ba, na parang, di bale na, ganun, di bale na. Basta, subukan ko lang pagdating doon, wala namang mawawala siguro kung susubukan ko, ganun. So, parang, ang nagpursige lang talaga sa akin para itry yung pagiging buhay abroad, ay yung determination lang talaga. Maganda naman talaga kasi pag determinado ka naman talaga mag-abroad at desidido ka sa kung ano ang gusto mo makamit sa buhay, walang imposible. Ano ang pinaka-lesson na sa tingin mo natutunan mo bilang isang OFW? Number one, isa sa natutunan ko, kasi nga, first abroad at first bansa na pinuntahan ko ay ang Qatar lang. Alam nyo naman na Arab country ito, maraming mga pagbabawal. Marunong kang sumunod sa kung ano man ang patakaran meron yung bansang pupuntahan mo, marunong ka rin maging makibagay or makisalamuha para maging maayos yung daloy ng trabaho mo. Parang ganun lang din. Sa tingin mo ba, mas worth it ang career growth abroad kaysa Pilipinas? Kung sasabihin natin career growth, sa umpisa kasi ng work ko, I work as a private teacher for 4 years plus. Tapos, nung after nyan, ang work ko ay naging, secretary na, ganyan, sa isang company. Tapos, tumagal din yun. At the same time, parang marketing officer, yung parang ganun. Tapos, ngayon, pumasok na naman ako sa medical field. Bale, 2 company ay puro na sa medical field ako. Worth it naman siya kasi nga, hindi lang yung pagtuturo yung focus ng career ko, ng goals ko. At the same time, pwede rin akong ipasok sa ibang field of industry, ganun. Ito yung pinakahuling tanong natin ha. Totoo ba na mas madaling yumaman o mas madaling yumaman sa pangingibang bansa kaysa Pilipinas? Totoo ba na mas yumayaman ng isang OFW o kaysa mga taong nagtatrabaho lang sa Pilipinas? Okay ka sa Pilipinas kapag nasa gobyerno ka. Kasi nga, iba naman talaga ang rate ng gobyerno sa mga hindi gobyerno. So ngayon, pero so far, wala pa naman ako nakikita di yumayaman sa nagtatrabaho rin sa gobyerno. And at the same time, kahit din sa OFW. So parang meron siyang pros and cons kasi depende na lang talaga sa'yo kung paano mo i-handle yung finances mo. Tama. Hey, dami natin natutunan dito. We're doing this to share with you guys ang buhay isang OFW, lalo na sa mga nagnanais mga ibang bansa. And we know, marami na rin mga content creators, mga influencers na ginagawa yung mga ganitong bagay. Pero yun nga, paulit-ulit na lang namin sinishare yung mga ganito
para sa mga taong talagang gusto mang ibang bansa. At yun lang, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Paalam. Salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang aming talakayan ngayon, sana po ay mag-subscribe, mag-like, and press the bell ano ba yun? Basta subscribe po. Maraming salamat. Adios. Bye-bye.